Natutuwa at nakasama namin kayo ngayong hapon na ito. Whether you're online or nandito nakasama namin, welcome po kayo sa Radiance of God's Glory Global Harvest Church. And ang bawat isa po sa atin dito, pwedeng mga hindi mo pa kilala yung iba, but later on we'll get to know each other. And alam nyo po, sa month ng September na ito, ewan ko kung napapansin nyo sa buong mundo, no? Parang nagkakaroon ng kaguluhan, talagang iba't ibang mga bansa na parang unusual kung magkakaroon ng kaguluhan, pero nagkakaroon sa panahon natin ngayon. And alam niyo po, the message na binigay sa atin ni Lord for our church for this month, para sa ganon talagang maintindihan natin whatever comes our way. Anumang dumaan na problema sa ating buhay, talagang matatag tayo. And ang topic natin or series natin for this month is all about, sabay-sabay natin, basahin, 1, 2, 3, go. Built different. Sabihin mo, iba to. Sabihin mo sa katabi mo, iba to. Ayan. Now, ewan ko po sa inyo, kung meron na kayong na-experience before sa mga sports, sa mga games, nung panahon namin noon, tumbang preso, mga Black 1, 2, 3, no? Sino mga naka-experience ng mga ganon? O kaya pwedeng Chinese garter ang mga favorite nyo noon, o kaya jackstone. Sino mga nakakapaglaro ng ganon? Meron ba? Taas nga ng kamay mga nakakapaglaro ng ganon. Ayan, ano? Now, sa mga teams before, siguro meron iba sa inyo nakaranas ng mga, next slide please, mga parang hindi sila pinipili sa laro. No? Kung ikaw siguro, member ka ng isang team ng basketball, soccer, volleyball, parang yung coach minsan parang ayaw kang isub dun sa isang player. Ano? And probably may iba sa atin dito, lalo na, next slide, kapag mga group work sa school, parang ayaw kanilang maging kagrupo sa kanilang group. Ano? Pwedeng, ang tawag doon, mga outcast, o kaya parang ang tawag po doon hindi ka important sa kanila. And sometimes actually ganun yung nafe-feel natin kapag hindi tayo ini-include, kapag tayo ay nilalayo, kapag tayo ay nare-reject ng mga tao sa paligid natin. Naranasan nyo na ba yung mga bagay na nababanggit po dito sa screen natin? Overlooked, outcast, forgotten, unloved, parang option ka lang, hindi ikaw talaga yung pinili, no? Rejected, or parang nafe-feel mo na ordinary ka lang at hindi ka important naman talaga. Now, alam niyo po, etong mga feelings na ganito, outcast, rejected, katulad na nabanggit ko, yan po yung nafe-feel actually ng mga tao sa Bible. Nakausap po, next slide please, ni Peter sa kanyang sulat sa 1 Peter. And kung nafe-feel mo yan ngayon, nakaka-feel ka sa mga panahon na ito ng ganyan, you're an outcast, you're rejected, feeling mo unloved ka. Alam niyo po, yung message ni Peter ay napapanahon sa mga oras na ito, sa bawat isa sa atin. Kaya ang topic po natin for this afternoon is all about, sabay-sabay natin basahin, with a smile on our face dahil may pag-asa kay Lord. Sabihin natin, 1, 2, 3, go, chosen for more. Amen? Tayo ay manalangin, O Diyos na buhay, makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming inaanyayahan sa aming kalagitnaan, mangusap ka at magbago ng mga buhay. Maintindihan po nawa ng bawat isa sa amin ang naisin mo at kalooban mo. In Jesus' name, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Now, ang 1 Peter po na book na ito, katulad ng sinabi ko, ay para talaga sa mga tao na nakaka-feel na hindi sila mahal, sila ay outcast ng society dahil ganyan po ang mga Christians nung unang panahon. Sa panahon natin ngayon, ang mga Kristiyano medyo madami-dami na, no? But noong unang panahon ho, sila yung minority ng society. Iba ho ang kultura noon, iba yung acceptance ng mga tao sa Christianity. Ang mga Christians po noon, sorry to say,
talagang minsan kinikilabutan ako, talaga hong pinapatay ho talaga sila nung time na yon. Pag nalaman nilang Kristiyano, yung anak nila, talagang kahit tatay, kahit nanay, gagawa nila ng masama yung mga anak nila. But just imagine kung ano na yung nangyari ngayon, nagkaroon talaga ng shift sa culture ng mundo. It's all about merong Diyos na nagmahal sa bawat isa sa atin at lahat tayo ngayon nabubuklod ng kanyang pag-ibig. And alam niyo po, itong topic natin na chosen for more is not just for the people before nakausap ni Peter. And I believe may mga tao ditong kinakausap ni Lord this afternoon na pwedeng na feel mo rejected ka, pwedeng na feel mo outcasted ka, pwedeng na feel mo ordinary ka lang or hindi ka important. But the Lord is saying, you are chosen for more. Amen? Sino kiniklaim yan sa buhay niya? Sabi nyo, ako yun! Amen. Sabay-sabay natin basahin ang 1 Peter chapter 2, verses 6 to 9. 1, 2, 3, go. Sinabi nga sa scripture, tignan nyo, pumili ako ng isang pundasyon na bato, ilalagay ko ito sa Zion. Hindi mapapahiya ang kahit sinong maniwala sa kanya. Next verse, verse 7. Para sa inyo na mga naniniwala, napakahalaga niya. Pero para doon sa mga di naniniwala, yung batong nireject at tinuring ng mga karpintero na walang kwenta, yun pa ang naging pinaka-importanting bato. Verse 8, sabay-sabay. At saka sinabi pa ng scripture, ito yung batong makakatisod at magiging dahilan para madapa ang mga tao. Yung batong magpapabagsak sa kanila. Natisod sila kasi hindi sila naniwala sa salita ng Diyos. Yun ang plano ng Diyos para sa kanila. Verse 9, pero kayo ang lahing pinili, mga priest kayo ng hari, ang banal na bayan ng Diyos, pinili para i-preach. Parang umiingaw-ingaw na lang. Come on, sabayan niyo po ako. 1, 2, 3, go. Para i-preach. Tinawag nila kayo galing sa dilim, papunta sa liwanag niya na sobrang ganda. Now, gusto ko po sabihin sa inyo, nasa verse 6 dito, nagsasabi si Peter ng tinatawag na pundasyon na bato. Pakita natin yung verse 6, please. So, sa verse 6, ang tinutukoy po na pundasyong bato dyan, walang iba kundi talaga ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Now, sa Zion, dahil po ang Zion, ito po yung tumutukoy sa lugar ng Israel, particularly, ito po yun sa lupang pangako, at ganun din naman, si Jesus po, yung talagang nilagay na solid foundation, para sa ganun, lahat ng sinumang sumampalataya sa Kanya ay talagang, sabi dyan sa verse na yan, makikita nyo po sa right side, hindi mapapahiya. Now, pwede ang nafe-feel ng maraming mga tao at that time na sinusulatan ni Peter, nakakahiya maging Christian. Kasi isa kang outcast ng society, nakakahiya maging Christian kasi hindi ka belong, nakakahiya maging Christian kasi rejected ka. Pero sinasabi ni Peter sa mga taong ito na kanyang sinusulatan na hindi mapapahiya ang sinumang maniniwala sa kanya. Nung time po na ito na si Jesus ay nagsimula sa kanyang ministry, hindi po siya tinanggap ng mga kapwa niya Hudyo o ng bayang pinili ng Diyos. Actually, malalaman natin sa mga gospel books na si Jesus pa mismo ay ipinapako ng mga taong minahal niya, mga taong kaya siya nabuhay, kaya siya nagkatawang tao, Diyos na nagkatawang tao ay para sa kanila, pero nireject siya ng mga taong ito. Kaya tignan niyo yung sabi sa verse 7, next slide please, ano sabi? Yung batong nireject, he was the one who was rejected. At yung mga karpintero na ito, sila po yung mga
Israelite or Jewish people, the chosen nation nung unang panahon na yon. Pero dahil ang Diyos ngayon ay hindi tinanggap ng mga Hudyo, lahat ng mga tao sa buong mundo. Anong tawag doon sa Bible? Sa lahat ng tao na hindi Hudyo? Gentile. Sabihin nga natin, Gentile. Ay lahat ngayon po merong kakayahan, meron ngayon pagkakataon para maranasan natin yung biyaya na bigay ng Diyos. At kausap po ni Peter nung time na ito, hindi ho mga Jewish people lang. Tignan niyo yung sabi sa verse 9, next slide please. Pakita natin anong sabi, pero kayo ang lahing pinili. Mga priest kayo ng hari, ang banal na bayan ng Diyos. So if you are someone who believe in God, sino mga naniniwala kay Lord dito? Taas mga kamay, iwagayway. Kung ikaw naniniwala kay Lord, part ka ng bayan ng Diyos. Amen? At ang matibay na pundasyon ng bayan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus Christ. Ang bawat isa sa atin, kung tayo ay naniniwala, sumasampalataya sa Diyos na buhay, is number one, you are built on the cornerstone. Sabihin nga natin, cornerstone. Ang cornerstone, not necessarily po yan sa Bible or in ancient times, 2,000 years ago, talagang corner mismo talaga na bato. But a cornerstone, mga kapatid, speaks of, pakita natin, next slide, the foundation of a building or foundation na kung saan lahat ng bato guguho pag tinanggal mo yung bato na yon. Alam niyo po, iba yung architecture nung unang panahon sa architecture ngayon. Yung nakikita natin kasi ngayon, di ba, ay pag tumingin tayo ngayon sa walls natin dito, ano nakikita natin? Semento, di ba? Na sementohan na. Pero pag pumunta po kayo sa mga ruins, pumunta kayo sa mga ancient buildings, makikita niyo po na yung mga bato talagang pinagpatong-patong lang nila. Wala talaga yung sinesement pa, no? And alam niyo po, kakaiba to kasi yung mga buildings na ito or ruins ng unang mga panahon, hindi ho yan yung mga hollow blocks na katulad natin na nagagamit sa mga buildings ngayon. Minsan yung iba maninipis, di ba? Yung iba malalambot. Yung kanila talagang bato, solid. At ginagawa nila, hindi po yung bato ay lalagyan ng semento, kundi kukuha sila ng mga bato, tatapyasin nila, tapos pag didikit-dikitin. Kaya hanggang ngayon, nakatayo yung mga iba't ibang mga ancient structures na mga malalaking bato, no? Mga ancient structures na kung saan talagang antibay. Hanggang ngayon, nakatayo pa din. Sabi nila, ang mga buildings daw ngayong panahon na ito, tatagal lang daw yan ng 35 hanggang 50 years at most. So, kung ganun lang katagal, hindi talaga magtatagal yung maraming mga buildings sa kapanahunan natin. May time na guguho rin pala yan, may time na magka-crack. Pero, nung unang panahon, hindi ganyan, o walang navivision yung mga tao na magtatagal lang to ng 35 years, tas papalitan na. Ang vision nila nung unang panahon po, is kapag nagtayo ng isang building, dapat ito tumagal ng sobrang tagal na panahon. Tingnan natin muli yung verse na sinabi dito sa verse 6. Tignan nyo, pumili ako ng isang pundasyon na bato. Yung pundasyon na bato po dito sa English niyan is actually cornerstone. Sabihin nga natin ulit, 1, 2, 3, go. Cornerstone. Now, noong una pong panahon, next slide, merong mga structures na ganito. Kita nyo ba? No? Yan yung mga daanan. Sa atin kasi ngayon, pag daanan, pinto na lang, di ba? Ganon ngayon. Pero nung unahong panahon, ganyan yung mga itsura ng mga daanan. Tapos, pag sinabing cornerstone, hindi ho yung nasa corner automatically. Pag sinabing cornerstone, yung kapag meron kang tinanggal na bato, guguho lahat. Nagigets niyo po ako? Guguho lahat. Parang isang bato na yon, yun yung dahilan kung bakit lahat nagiging maayos. Pwede mo nang kunin iba't ibang mga bato sa iba't ibang parts, wag lang yung isa na yun. Nakuha niyo po ako?
And that is the kind of foundation na gusto ko pong ikwento at sabihin sa inyo. Ang foundation na ito, or ang cornerstone na ito, na tinutukoy na pwedeng gumuho lahat, at siya lang hindi, walang iba kundi si Jesus Christ. He is the foundation of everything. Now, yes, totoo po na merong mga cornerstone din nung unang panahon na located naman talaga, next slide, sa mga corners. Pero hindi po sila yung corners na maliit lang na stone. Talagang massive stone structures po sila. Kaya noon po, tingnan nyo no, ang nangyayari nung unang panahon, kapag halimbawa nagkakaroon ng war, ang gusto nilang basagin is yung walls, hindi yung cornerstone. Yung walls, bakit? Na kung saan, papasukan ng mga soldiers nila, troops nila. Kasi yung cornerstone, napaka-tigas. Yung kung meron daw pinaka-matibay na mga stones nung unang panahon, yung cornerstone dapat yon. Kaya after the war, alam niyo po, kahit pumunta kayo ng Israel, makikita nyo na may mga cornerstones talaga sa mga walls. And yun yung mga massive na mga stones na kung saan kahit talaga gibain mo lahat, yun pa rin nakatayo. Now, ang tanong ko sa bawat isa sa atin, ano kaya yung cornerstone ng bawat isa sa atin? Ano ba ibig sabihin ng cornerstone na ito? Ano po ba yung pag sinabing cornerstone, hindi natitibag? Ito po yung foundation or kadahilanan kung bakit nabubuhay, kung bakit nag-e-exist lahat ng bagay. Kung bakit din ikaw rin lumalakad pa hanggang ngayon, kung bakit pa gusto mo pang mabuhay ng matagal. Anong reason sa buhay mo, anong foundation, anong klaseng cornerstone, yung pag tinanggal sa'yo, guho lahat ng part ng buhay mo. Yun yung cornerstone ng buhay mo. Alam niyo po, ang cornerstone natin, let me tell you this, ito yung reality, iba't ibang tao, iba't ibang cornerstone ang meron tayo. Ulitin ko po, iba't ibang tao, iba't ibang cornerstone ang meron tayo. Pwedeng ang cornerstone para sa'yo, ang cornerstone mo ay pera. Pwedeng ang cornerstone mo, family. Ang cornerstone mo, career. But let me tell you this, kapatid, kasi ang cornerstone, dapat una sa lahat matibay, hindi nagbabago, at kahit kailanman, kahit gustong baguhin ng iba, hindi siya kayang galawin o mabago ng kahit sino man. Now, dito ko nakita na ang lahat sa buhay natin pala, pwede magkaroon ng pagbabago. Sa akin na lang, ang isipan ko madalas nagbabago. Sino dito sa inyo, mga isipan nyo madalas nagbabago? For sure, yung ngayon na ikaw, 10 years ago, hindi ka ganyan mag-isip. Tama ba? So kung ako, ang reliance ko lang na cornerstone, nakasalalay lahat para sa akin, kung nagbago pala yung isipan ko, bago na lahat. Hindi pwede na cornerstone, panandalian lang. Amen? Hindi pwede ang cornerstone, tatanggalin, tas papalitan. Kasi nga kapag tinanggal, guho lahat. Nakukuha niyo po ba ako? Kaya some people, kapag walang pera sila, parang feeling nila, guho lahat ng area ng life nila, wala na silang pag-asa. Nagmumukmok na lang sila sa isang kwarto kaysa sa magtrabaho at humanap ng pagkakakitaan ng pera. For someone na kung saan, yun yung niyayakap niya, ang cornerstone ng buhay niya, yung ipon niya, yung pera niya, let me tell you this, naabutan ko po. Ewan ko kung sino dito nakaabot na ang Yum Burger sa Jollibee, 2002 ay 4 pesos lang. 7 pesos na abutan ko rin. 13 pesos na Yum Burger. Ngayon magkano na? 35 pesos. Di ba?
40 na daw ngayon. Bagong balita ni Hannah. Sino dito nagta-tricycle? Taas kamay. Di ba noon, kapag magta-tricycle ka, isang tao, isang bayad, 4 pesos, ganyan. Ngayon, magkano na? 30 pesos na siguro, no? Ganun na. Nagbabago ang halaga. So kung doon tayo magre-rely sa pera, ang hirap. Kasi bakit? Nagbabago. Ang pera din, nauubos, nawawala, nadadagdagan. Nandiyan ngayon, dahil 13th month mo, pagdating ng December, ubos ang pera. So, in short, ang pera, hindi pala pwedeng maging, wag muna tayo advance, hindi pwedeng maging cornerstone. Ano pa? Katulad ng sabi ko sa inyo, family, pwedeng maging foundation natin. Maganda, di ba? Na nagtatrabaho ka para sa pamilya mo, wala namang masama doon, pero let me tell you this, kapatid, nakinig, ang family members natin, pwedeng kahit sabihin mong blood is thicker than water, but I saw families na sila mismo nag-aaway-away sa lupa, nag-aaway-away sa mana, pwedeng dahil sa pera din, kaya sila nag-aaway-away. Pwedeng dahil sa mga kayamanan, kaya sila nag-aaway-away. At kahit sa mga magkakapatid, hindi lahat ng pamilya okay all the time. Pwedeng may selosan. So di mo sa akin pwedeng sabihin na ang family talaga ay pwedeng maging cornerstone or solid foundation ng buhay mo. Pwedeng maging inspiration, pero yung foundation na kadahilanan kung bakit ka nabubuhay at kaya mong kitilin ang buhay mo, alang-alang sa kanila, ang hirap nun talaga. Ang tangi lang, mga kapatid, na dapat cornerstone pala ng ating buhay ay walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Reason kung bakit ka nabubuhay. Bakit? Lahat ng tao, mamamatay din, members ng family mo, ang pera mauubos din. Tama? Ang position mo sa trabaho, hindi habang buhay nandiyan dyan. Nung ako po ay, before, naging financial advisor, nakakarinig talaga ako ng mga stories. And kahit mismo, mga narinig ko, mga CEO sila ng company, sabi pa nung isang CEO, bakit ko kailangan ng insurance sa buhay ko? Ako naman, 5 years na ako na CEO ng company na ito. Tapos tinanong siya, sabi, sure po ba kayo na after another 5 to 7 years, kayo pa rin yung nakaupo dyan na CEO? Napatigil siya. Bakit? Alam natin lahat, hindi habang buhay ang posisyon. Kung nasa government ka, hindi habang buhay, iboboto ka ng tao. Kung ikaw ay CEO, hindi habang buhay, nandiyan ka, darating ang time, may papalit sa'yo at may papalit. Hindi pwedeng maging nakasalalay na lang ang buhay mo sa isang bagay na panandalian. Ang sabi ng Bible, si Jesus ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Kung si Jesus ay di nagbabago, ibig sabihin, siya? Hindi siya tao, siya ay Diyos. Diyos na nagkatawang tao para sa iyo at sa akin. Kung kaya, si Jesus po ang ating cornerstone. Siya yung nagde-define kung sino tayo. Siya yung nagsasabi na, ikaw ay ganito, ikaw ay ganyan, dahil bakit? Siya yung creator natin. Ang manlilikha, siya lang makakapag-decide kung para saan ang mga bagay na nilikha niya. Hindi pwedeng ang mga tao magde-decide at magne-name ng pangalan na nilikha ng ibang tao. Lumabas nito lang yung iPhone 17. Nakita niyo ba yon? Pwedeng iba sa inyo,
magagamit ko na yung ipon ko para sa iPhone. No? Pero ang mga tao na nakapanood, hindi nila pwedeng sabihin na ayoko ng pangalan, iPhone 17. Gusto ko, iPhone 38 na lang. Hindi pwede. Sino makakapagsabi at may authority nun? Yung lumikha. Nakukuha ho natin. Nakukuha ho ba natin? So, ibig sabihin ng bawat isa sa atin, kung ano yung purpose natin, ano yung kadahilanan natin, ano yung pangalan natin, kung sino rin tayo, ang magde-decide hindi yung katabi mo, hindi yung kaaway mo, hindi yung kapitbahay mo, kung hindi sino, ang Diyos lang. Next slide please. Meron pong story in the Bible na alam kong familiar ang marami sa inyo. Sa Matthew chapter 7 verses 24 to 27, binanggit po dito ni Jesus yung parable of the wise man and the foolish man. Sino yung dalawang yon? The wise man and the foolish man. The wise man, mga kapatid, built his house, kung mazuzoom in nyo, upon the rock sa taas. At yung foolish man, itinayo ang kanyang bahay hindi sa bato, kundi sa buhanginan. Sa madaling salita, dumaan yung malakas na hangin. Dumaan yung bagyo. Nagkaroon ng matataas na tubig na alon. Tinamaan ang bahay nilang dalawa. Guess kung sinong bahay o kaninong bahay yung nanatiling nakatayo. Sa wise man. Bakit? Dahil itinayo niya ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang bato ay isang firm foundation. Ang sand, hindi siya firm foundation. Pag nabasa, ang sand, lalambot. Nakukuha natin? Tingnan nyo, sino sa inyo nakapag-beach nitong summer? Mapapansin nyo ba yon? Yung sand, nandiyan ngayon, mamaya, mauubos, mapupunta dun sa ibang lugar. Ang bato, pag nilagay mo dyan, kahit hanginin yan, nandiyan pa rin yan, babalikan mo at babalikan. Hindi nagbabago. Kung kaya, ang sinasabi ni Peter sa mga nakakaranas ng rejection, nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa kanilang buhay, nakakaranas na talagang sila mismo maging option lang, hindi sila part ng family, tinatakwil sila. Ang sabi ni Peter sa kanila, ang Diyos hindi nagbabago kahit nagbabago lahat ng tao sa paligid nyo. Pwedeng yung mga tao kasi sa paligid natin, gusto ka ngayon, bukas hindi na. Ika nga nila, joke lang po ito, no? Safe ka ngayon, bukas hindi. Kung nagigets niyo po ako doon, no? Pangalawa, gusto ko pong sabihin sa inyo na tayo mismo mga Christians, if you follow Jesus, next slide please, ay hindi tayo nire-reject ni Lord, pero tayo ay pinili niya. Or masasabi natin in English, you're selected. Pwede bang ituro mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, you're selected. Ang sabi po, sa 1 Peter chapter 2 verse 9 ay ganito. Pero kayo, ano daw ang sabi? Sabayan niyo ako sa pagbasa, lahing pinili. Mga priests kayo ng hari, ang banal na bayan ng Diyos. Now, tingnan muna natin yung sinabi na word na lahing pinili. Hindi po yan tumutukoy sa lahing Pilipino, lahing Hudyo, kasi ang kausap po ni Peter ay iba't ibang lahi nung time na yon. Basta Christian ka. So ano tong lahi na ito? Ibig sabihin, meron silang common denominator, common ancestor na tinatawag, or sabihin natin, nagbubuklod sa kanila. Ang isa hong bansa, kung hindi nyo ho alam, ay naitatatag, hindi yan base sa lugar. Base yan sa mga taong nabubuhay sa isang lugar.
Kaya makikita nyo, ang China may borders. Ang Amerika may borders. Ang iba't ibang mga bansa, kahit ang Pilipinas, merong borders. Dahil bakit? Dito po nakapaloob lahat ng mga nakatira sa Pilipinas at meron silang pagkakaisa. Nagkakaisa sila hindi dahil sa iisang lahi, dahil lahat naman talaga tayo ay human race, no? Walang masasabing racial discrimination kasi lahat tayo, iisang race lang talaga. Human race. So, sa madaling salita, ano itong sinasabing lahi na ito? Makikita natin yung definition niyan na lahing pinili. Saan? Tignan niyo yung sabi dun sa pangatlo o bandang huli na mga salita. Ang banal na bayan ng ano daw? Ng Diyos. Paano magiging bayan ng Diyos ang isang bayan? Kung ang mga tao, ang isang bayan, ang mga taong naninirahan kahit saan mang panig ng mundo ay ano? Sinasabi nilang ako ay sa Diyos. Kaya tinawag na bayan ng Diyos kasi hindi yon yung kanila yon, kundi sa Diyos ang mga taong ito. Nakukuha natin. So pag sinabing pinili, o lahing pinili, ito yung pagkakasabi na kung saan hindi sila superior in a sense, kung hindi sila mismo yung mga taong nagbigay ng kanilang mga buhay kay Lord. Tignan niyo yung sabi, mga priests kayo ng hari. Ano bang ginagawa ng mga priests nung unang panahon? Kung hindi nyo po alam, ang mga priests po, sila yung nag-aalay ng mga hayop sa Diyos. Nag-aalay sila ng mga offerings din ng mga tao sa Diyos. Ang sinasabi naman ni Peter, kayo, tumutukoy sa bawat isa sa atin, ay ano? Mga priests ng hari. Dahil bakit? Binigay nyo ang inyong buhay sa Diyos. Kaya ka tinawag na part ng bayan ng Diyos kasi pagmamay-ari ka na ng ano? Ng Diyos. Nakukuha ho natin? Nakukuha ho ba natin? Next slide. Ang sinasabi hong pinili dito, hindi ito tumutukoy po sa predestination. Yung parang hindi ka pa nabubuhay, pinili ka na ni Lord. Hindi po ito tumutukoy doon. Kung hindi tumutukoy po ito sa tinatawag na corporate identity. Sabihin nga natin, corporate identity. Come on, sabayan niyo po ako sa pagbasa, corporate identity. So yung corporate identity na ito ay pagkakakilanlan mo. Hindi po ito posisyon na kung saan, next slide, ikaw ay superior or mas nakakataas tapos pwede mong alipinin yung iba. Hindi po ito yon. Kung hindi, posisyon bilang function. Ano yung function? Pagkilos mo, paggawa. Alam naman ho natin kahit sa pamilya, pwede nyo sabihin na, may mga nagtatanong dito, Pastor, ano po bang mas mataas o mas superior? Ang lalaki po ba o ang babae? Pwede nyo akong tanongin na gano'n, equal po ba talaga sila o hindi? Pag sinabi mong equal na parehas, hindi talaga sila parehas. Pero masasabi ko sa iyo, may nagagawa ang lalaki na hindi nagagawa ng babae. And likewise, ang babae rin may nagagawa na hindi kayang gawin ng lalaki. Pero dito nyo makikita, meron silang function. Hindi superior ang isa sa kanila, kung hindi meron silang kailangang gawin. Dahil ganun sila dinisenyo ng Diyos para mag-complement sa isa't isa. Nakukuha natin ngayon? Nakukuha ho natin ngayon? May kausap ba ako ngayong gabing ito? Amen. Next slide. Tingnan niyo yung sinabi. Anong klaseng function, anong klaseng function ngayon ang meron ang mga pinili ng Diyos, ang mga priests ng hari, ang tinatawag na bayan ng Diyos. Ano yung ginagawa nila? Hindi sinabi sa text, mga kapatid, na
sila yung pinili, sila yung magagaling. Hindi, walang ganun nakalagay. Hindi sila yung superior. Kundi tignan nyo pinili daw para ano daw? Para ano? Para ano? I-preach. Ang alin? Hindi ibig sabihin, kukuha ka ng microphone tapos i-preach. Kundi i-share ito. Alin? Ano yung i-share nila? Mga nakakabilib na ginawa ng Diyos. Kung isa ka palang Christian, hindi pwedeng itatago mo yung mga miracles na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Kailangan i-share mo ito sa iba. Ang nagpo-prove na ikaw ay Christian, hindi yung sinasabi mong ako po Kristiyano o kaya nag-attendance ka sa labas o kaya nagbabasa ka ng Bible, kundi tinan nyo, tinawag na bayan ng Diyos ang alin? Pinili para daw i-preach. Sila mismo, mga taong nagsasabi sa mga kapwa nila estudyante, kaibigan nila, membro ng kanilang pamilya, katrabaho nila. Nagkukwento sila ng ginawa, nakakabilib na ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Sa panahon natin ngayon, maraming mga tao dumadaan sa iba't ibang klase ng pagsubok, hindi lang natin nare-realize. Pero ilan na kaya yung tao na yon sa paligid mo na dumadaan sa mga iba't ibang pagsubok na naikwento mo na sa kanila yung ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kung ikaw rin dumating sa punto ng buhay mo na maraming problemang dumating sa'yo, na-share mo na ba kung anong ginawa ng Diyos sa buhay mo? Isang pagpapatunay yan na ikaw ay part ng bayan ng Diyos. Amen? So kung hindi mo pa nagagawa, it's your time na gawin mo. Dahil bakit? Pinili ka. Sabihin mo sa katabi mo, pinili ka. Hindi ka pinili ng Diyos para lang umupo sa church pala. Hindi ka pinili ng Diyos para lang magbasa ng Bible. Hindi ka pinili ng Diyos para lang mag-pray, kundi para sabihin mo sa iba, ano yung ginawa niya sa buhay mo, sa pamilya mo. Ginawa niya rin na maganda sa ibang mga tao. Next slide please. Tigilan mo na ngayon yung pamumuhay para sa mga likes, follows, at validation ng mga taong hindi naman namatay para sa'yo. Si Jesus, hindi siya yung parang, gusto ko lang mamatay sa cross, hindi yung ganon. Si Jesus po, hinayaan niyang siya ay ipako sa cross dahil nakita niya yung pangailangan na kailangang merong magbayad ng ating mga kasalanan. Ang dapat na makapagbabayad ng kasalanan ng tao ay hindi yung taong makasalanan din. Katulad ng sinasabi ko before, kung may utang ka, hindi mo pwedeng bayaran ang utang ng iba kasi wala kang ibabayad. Kaya si Jesus, nagkatawang tao, wala siyang kasalanan. Dahil hindi lang siya tao, siya ay Diyos. Nung namatay ngayon si Jesus sa cross, ang sabi ng Bible, yun ngayon, di ba? Kahit John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son. Bakit? Ba't niya binigay? Para bilang isang pangtubos sa bawat isa sa atin. Lahat tayo, kasama ako doon, deserve natin lahat maparusahan sa mga kasalanan natin. Di ba tayo ngayon, galit na galit ka sa corruption, galit na galit ka sa mga masamang ginagawa ng mga tao, dapat silang maparusahan. Pwede yun yung pinupost mo sa social media. Kung yun, mga bagay na yun dapat parusahan, lahat ng kasalanan talaga dapat parusahan. Maliit man o malaki. Amen? Pero kung lahat tayo magdudusa sa kasalanan, may matitira ba sa atin? Kung lahat dapat nating pagdusahan, talaga bang mahal tayo ng Diyos? Pinakita ng Diyos ang totoong pagmamahal nung si Jesus ay naipako sa cross. Bakit? Parang pagsasabi niya na, ikaw dapat to, pero ako kumuha para sa iyo dahil mahal kita. May pagkakataon ka na ngayon mapatawad ng Diyos dahil sa ginawa ko para sa iyo. Amen?
Next slide. Kaya rejection doesn't define you. God's selection does. Amen? Huwag mong isipin yung mga taong nag-reject sa'yo. Dahil yung creator mo, siya makakapagsabi kung sino ka. At sino ka nga ba? You are chosen for more. Sabihin mo sa katabi mo, you are chosen for more. Last but not the least, you are called to stand out. Ulitin ko po, you are called to stand out. Sa panahon natin ngayon, ano bang ibig sabihin ng stand out? Kung lahat ng mga tao pare-parehas ng ginagawa, ikaw yung naiiba sa kanila. Hindi in a bad way, kundi in a good way. Hindi ibig sabihin yung parang lahat gumagawa ng legal, ikaw lang gumagawa ng illegal. Hindi yun sinasabi ko. No? You are called to stand out, ibig sabihin, kakaiba ka sa lahat ng mga tao. Now, tumutukoy ito, nung panahon nila kasi, katulad ng sinasabi ko po sa inyo, ang mga Christians, nung unang panahon, ay hindi ho madami. Sobrang konti lang ho nila sa society. So dahil konti sila ngayon yung pinagtutulungan ng napakaraming mga tao. At yung kultura noon, hindi sila sumasabay sa kultura ng mga tao sa paligid nila. Kung lahat sila gumagawa ng masama, ikaw yung hindi. And tingnan nyo ngayon yung kaduktong ng 1 Peter chapter 2 verse 9. Yung naka-bold letters dyan, pwede ba nating basahin sabay-sabay? May malakas na tinig, 1, 2, 3, go. Tinawag niya kayo galing sa dilim, papunta sa liwanag niya na sobrang ganda. Doon tayo tinawag ni Lord sa kabutihan. Tinawag tayo ng Diyos para makita ng ibang mga tao na gumagawa ng masama ang kaibahan na naglilingkod sa Diyos at hindi. Now, nung unahong panahon na yon, typical yung mga gumagawa talaga ng kasamaan. Yung masama noon, okay lang talaga yun noon. Pero ngayon, makikita natin nagkaroon ng shift sa culture kasi iba na ang kultura ngayon. Dumami na ang mga Kristiyano. Dumami na ang mga sumasampalataya sa Diyos. Pero, sa totoo lang, kahit anumang strive natin talaga na gumawa ng mabuti, darating yung time na kung saan nagfe-fail pa rin tayo dahil hindi naman tayo Diyos. Pero habang tayo ay nabubuhay, kaya natin sinisikap na gumawa ng mabuti, hindi para talaga pumasok tayo sa langit dahil hindi naman yun yung daan, para ikaw ay pumasok sa langit, kundi ano ang kapamaraanan? Kay Jesus lang. Kay Jesus lang. Kung ang solusyon sa pagpasok sa langit ay mas marami yung mga bagay na ginagawa mong mabuti, kapatid, hindi na kailangan ni Jesus mamatay sa cross. Bakit? Dahil nagagawa mo naman pala eh. Pero wala nga makagawa kahit isa. Kahit basahin niyo po ang Bible, magugulat kayo. Bakit tao talaga na mga imperfect, yung mga main characters doon, mga taong tinawag ng Diyos, hindi sila mga perpektong tao. May anger issues, nagsisinungaling yung iba, pero binago ng Diyos ang kanilang mga buhay. Kahit din sila nabubuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos, may time na bumabagsak sila. Ganon din naman ang bawat isa sa atin, tama? Darating yung time sa ating buhay na hindi sa lahat ng oras may problema. May time na, tinanong ko nga may problema ka ba talaga? Wala, okay lang ako, pastor. Sino yung ganon? Sana all, di ba? Pero, alam niyo po, hindi natin kailangan talaga yung maging perfect tayo or, maging pinakamagaling na kung saan
sa isang bagay talagang ang galing-galing mo. Sabi nga ni Pastor Greg Rochelle, next slide please, pakita natin. Sabi niya, hindi mo kailangang maging pinakamagaling para makagawa ng impact. Kasi iniisip natin parang kailangan sobrang talino mo. Kailangan sobrang skilled mo para magkaroon ng impact sa society yung buhay mo. But actually, ang sabi niya, kailangan mo lang maging handa. Bakit? Kasi darating yung time sa bawat isa sa atin. Katulad ng sabi ko, hindi sa lahat ng oras dumadaan tayo sa problema. May time na wala talaga. Pero may time na pag dumaan ka sa problema, makikita kaya sa'yo yung ugali ng pagkakaiba ng isang may Diyos sa kanyang buhay o wala. Example natin, ako po ay naging teacher sa senior high school noon. Halimbawa, tinawag ko si Jewel, tumayo si Jewel. Tayo ka, Wel. Tignan niya, sa klase. Hindi sa lahat ng oras, tignan niya, pag nangyari na ganito, tignan niya, ang simula yung class, tumayo si Jewel, anong mafe-feel niyo lahat? Hindi pa ako nagtatawag, masasabi ng iba, ay bida-bida to. Tama? Tumayo siya eh. Wala pang klase, wala pa yung time na tatanungin ko isa-isa recitation. Tumayo kagad siya. Sabi niyo, bida-bida to, ano ba yan? Tas tawanan lahat. Pero, ito yung totoong nangyayari sa buhay natin. May time na, pag time mo na, time mo na. Pag time mo nang papatayuin ka ni teacher, si Chelsea naman, tumayo. Bawa, tinawag ni teacher si Chelsea, tayo ka Chelsea. Tinanong na ni teacher si Chelsea. Ito ngayon, dito mo makikita ang isang taong nag-review at hindi nag-review. Nag-gets niyo ba ako? Parang isang taong Christian at isang taong hindi. Bakit? Pag dun sa moment ng buhay niya, handa kaya siya doon pag tinest siya ng Diyos? Thank you, Chelsea. Ganon din tayo lahat. Darating yung time sa buhay natin magde-define, ikaw ba talaga ay follower ni Lord o hindi? Unfortunately, marami sa atin hindi handa. Feeling natin parang okay lang, hindi naman ako may expose sa kasamaang ginagawa ko. Next slide please. Ang gawin natin, yung kalupitan natin, palitan natin ng kabutihan. Yung pandaraya, kung nandaraya lahat sa group nyo, dapat ikaw yung merong integridad. Kung lahat nagdududa, ikaw dapat meron kang malakas na pagtitiwala. Kasi bakit? Kung dumating yung time na tinest ka ni Lord, oras mo na para tumayo sa recitation. Talagang malalaman kung ikaw ba talaga ay Christian o hindi, wala kang maitatanggi. Pero kung ikaw mismo talaga nakita, okay yung buhay niya, then you will stand out. Kaya nakakalungkot kapag may nalalaman tayong mga Christian na gumagawa ng hindi maganda. Di ba? O kaya tayo rin mismo, baka nasabihan na tayo sa point ng buhay natin, Kristiyano ka pa naman pero ganyan ka. Nakarinig na kayo ng ganon? Maating ka pa naman ng church, kaya lang ganito. Bakit? Kasi dun sa time ng testing ng buhay mo, baka hindi ka nakapasa. Akala mo parang insignificant yon, pero sa totoo lang, hindi ka nakapag-stand out. Tinawag ka ni Lord from darkness to light. Ibig sabihin, kakaiba. Kung sa lugar na talagang madilim, meron dong nag-iisang ilaw, pansin na pansin ng lahat. Ganon din yung pagkakristyano mo. Pansin na pansin, parang iba siya. Ba't siya ganon? Bakit lahat normal yung ganito, siya lang hindi? Kaya kitang-kita natin yan kahit sa government natin, kahit sa school natin, kahit sa family natin. Ang kalupitan, palitan ng kabutihan. Ang pandaraya, palitan ng ang pagdududa, palitan ng pagtitiwala. Dito na rin ako magtatapos. Next slide.
Hindi ka tinawag ng Diyos para makisama at makibagay, kundi para mag-stand out. Hindi pwede yung, ay, makikigaya na lang ako. Kasi darating yung time mo. May expose ka sa kung sino ka ba talaga. Ngayon, kung kailangan nyo si Jesus sa buhay nyo, I encourage you. Tandaan nyo, lahat tayo work in progress. May iba sa atin pwedeng nasasabi, Pastor, parang nag-fail ako noon. Hindi yun yung katapusan ng buhay mo. Hanggang buhay ka, may pag-asa. Hanggat buhay ka, may chance. And si Lord, hindi siya nagbe-base sa past mo. Nagbe-base siya saan? Sa puso mo. Magde-decide ka ba talaga ngayon na, Lord, susundin kita, ikaw yung masunod ngayon sa buhay ko? Bibigay mo ba talaga yung buhay mo sa Kanya? Or, hayaan mo na lang. Dito makikita yung identity mo, kapatid. Sino ka ba talaga? And I believe, kung tatanggapin mo si Lord sa buhay mo, magiging part ka talaga ng tinatawag na bayan ng Diyos. Kasi binigay mo yung buhay mo sa Kanya. Ang gift, ang ginawa ni Jesus sa cross, isang gift. Ang gift, mga kapatid, hindi yan magiging gift o magiging sayo kung hindi mo tatanggapin. Kailangan may action ka. Pwedeng yung gift, binibigay sa'yo, ayaw mo kunin, nilapag na lang. Hindi mo kinuha, may ibang kumuha. Kung ang gift, kung ang ginawa ni Jesus sa cross, para sa lahat, parang wala ka nang gagawin, walang saysay. Pero ang gift, kaya siya tinawag na gift, dahil sa kailangan meron kang action na gagawin. Tatanggapin mo ba yung ginawa ni Jesus para sa iyo o hindi? Pwede mong sabihin, Pastor, tatanggapin ko, pero balik na lang ulit ako sa pagkakasala. Parang ganito yan, pinagsakripisyohan ng magulang mo, yung future mo, tas sinira mo lang. Parang ganun eh. Nag-effort si Jesus para sa iyo at sa akin, sasayangin mo lang. Mahal mo din ba talaga siya or gusto mo lang i-take advantage yung kabaitan niya? Now, dito natin makikita, ano ba talaga yung buhay mo? Sa church natin, hindi po tayo dito nagja-judge kung sino yung makasalanan, sinong hindi, dahil lahat naman talaga tayo. Amen? Pero lahat tayo, binabago ng Diyos araw-araw. May kanta nga dyan, di ba? Binabago mo ako araw-araw. Dahil bakit? Totoo yun eh. Si Lord yung nagbabago ng buhay natin. Ang tanong, willing ka bang magpabago? If you are someone na nakikinig sa mga oras na ito kahit sa live natin, I encourage you, why not accept Jesus in your life? Tayo ay manalangin ngayon. Naanyayahan ko kayo lahat pumikit at manalangin. Hingi tayo sa Panginoon ng pagpapatawad sa lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Kung meron kang nakikita sa buhay mo na kailangan mabago, nakikita mong hindi mo nasunod si Lord sa buhay mo, kaya Kanyang patawarin. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Mula sa araw na ito, kinikilala ko po ang ginawa ni Jesus para sa akin. Mula sa araw na ito, tinatanggap ko ang lahat ng mga bagay na naranasan ni Jesus para sa akin. Siya ay hinagupit, pinahirapan, at ipinako dahil mahal niya ako. Ako dapat yon, pero siya yung gumawa nun para sa akin. Mula sa araw na ito, tinatanggap ko ang regalo ni Jesus para sa akin. Amen and amen. Let me pray for you. Lord, nakikita niyo po yung mga taong tumanggap sa inyo this afternoon. We believe na kayo yung kumausap sa kanilang mga puso. And Lord, kung meron man sa kanila nakaka-feel that they are rejected
parang option lang sila. Nafe-feel nila sa paligid nila. Yung mga tao, parang feeling nila, they are not important sa kanila. But you are reminding us, Lord, this afternoon, na we are chosen for more. Hindi kami option lang, hindi kami outcast. Kami ay pinili mo. Kami ay minahal mo. Di man kami accepted ng iba, pero ikaw ang tumatanggap sa amin. Thank you, Lord Jesus, sa pag-ibig niya sa amin. Mula sa araw na ito, mangyari po nawa ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Para sa ating conclusion,